Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Kapangyarihan at kababalaghan, iyan ang mga bagay na kung minsan ay mahirap paniwalaan pero madalas ito rin naman ang siyang nagiging pangunahing basihan ng mga tao kung sila ay maniniwala o hindi. Gaya na lamang na nangyari sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Bagaman sa mga unang taon ng kanyang pangangaral ay wala masyadong naniniwala sa kanya, nang siya ay magsimulang magpakita ng mga kababalaghan at kapangyarihan, ay unti-unti rin namang dumami ang mga naniniwala sa kanya. Gaya ng ating Panginoong Hesukristo, hindi mabilang na kababalaghan at kapangyarihan din ang ipinamalas ni Apo Lakay na siyang nasaksihan din naman ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ilan pa nga sa mga karanasang ito ay nananatiling nakakubli sa mga puso't isipan ng ating mga kapatid. Kaya't sa mga oras na ito, sama-sama nating siyasatin at tuklasin ang iba pang mga kwento ng kababalaghan at kapangyarihan na ipinamalas ni Apo RSM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Matthew Frederick Munda mula sa Archdiocese ng Tagalog Region at ito ang CDCC Podcast, Timek di Cruzado. Ang bawat isa sa atin ay gumagawa ng paraan upang makausad sa gitna ng matindi at mahihirap na sitwasyon. Hindi rin natin maikakaila na sa mga oras na ito ay hindi natin may iwasan na tawagin ang pangalan ng Diyos upang humingi ng tulong. Sa mga oras na ito, ating makakasama ang isa sa mga naging saksi ng kapangyarihan at kababalaghan ni Apo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba na si Dr. Nida Mascareñas. Gayon din makakasama natin si Reverend Father Candelario Marcha bilang ating kaagapay upang magbigay ng ilang espiritual na pagtalakay sa mga karanasang ating mapakikinggan sa araw na ito. Sabay-sabay nating pakinggan at tuklasin ang isang panibagong paglalathala ng kapangyarihan at kababalaghan na ipinamalas ni Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Magandang araw po, Dr. Anida at Padre Marcha. Welcome po for today's episode ng ating CDCC Podcast. Magandang araw po sa lahat ng ating manunood. Kinagagalak ko po at isa pong malaking privilege, para sa akin na mapabilang sa mga miyembro na nabigyan ng pagkakataon upang ibahagi ang aking karanasan patungkol sa mga kababalaghan at kapangyarihan ng ating Diyos, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Magandang araw din po sa lahat ng ating mga manunood at taga-subaybay. Naway tayo po ay makapulot ng aral at karanasan sa ating matutunghayan sa araw na ito. Doktora, sa mga oras po na ito ay hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maaari niyo po bang ikwento sa amin yung mga naranasan ninyong at nasaksihan ninyong kapangyarihan at kababalagan ni Apo Lakay? Oo naman. Actually, maraming miracles ang ipinamalas sa akin ni Apo Lakay. At kung babalikan natin, talagang masasabi ko na aking napagtagpi-tagpi ang mga nasabi niya. At tunay ngang ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay tiyak na nagkakatotoo. At sa mga karanasan kong ito ay talagang ang kapangyarihan ni Apo Lakay ay nangyayari at aking may babahagi nung ako ay napunta
o nagtrabaho bilang OFW sa Hong Kong way back 1993. Tuwing siya ay pumupunta roon at hindi lingid sa atin na lagi siyang namamasyal doon. Kung kaya't kami naman na naroroon ay siyempre nandoon yung aming pagmamasahe sa kanya at habang nagmamasahe sa kanya ay nandoon yung siyempre alam natin siyang ating Diyos, yung nananalangin tayo sa kanya at nararamdaman natin yung gaan ng ating pakiramdam at talagang overwhelming ka talaga. At syempre siya nagkukwento sa atin ng mga pangyayari ng bawat isa, gano'n. At siya naman ay nagle-lecture sa amin tungkol sa mga pangyayari, mga mahiwagang pangyayari sa mga buhay-buhay natin. At bigla na lang na nagkaroon ng panahon na bago ako gumising ng umaga, siguro talagang ang ating Ama, ang Diyos, ay mayroon siyang iba't ibang pamamaraan kung paano niya tayo mailalagay sa tamang way para sa ating mga kinabukasan or kahaharapin. Kaya nagulat na lang ako biglang isang umaga, yun nga, bago ako gumising, biglang sinabihan niya ako, "Anak ko, gusto kong ikaw ay magiging isang opisyales ng ating pananampalataya." At talagang ako'y awkward sa kanya. Ako ay sabi ko, "Ama, ayaw ko." Kasi hindi ako marunong humarap sa tao, lalong-lalo na pag isang opisyales ay kailangan magaling ka sa public speaking, di po ba? So, at yun ay talagang napakahalaga sa atin. Takot na takot talaga ako noon. At yung pagtanggi ay hindi mo talaga matatawaran. Pero, tuwing umaga, siguro may 2 linggo na gano'n ang ginawa niya hanggang sa sabi niya sa akin, "Tuturuan naman kita." Sabi niya, "Gusto ko talagang ikaw ay maging opisyales ng ating pananampalataya." Sabi niya. Ayun. Tuwing umaga, sabi niya sa akin, "O, tignan mo kung paano magsalita si Ate Luz mo." Kasi si Ate Luz noon, siya si Luz Corpus, siya yung president ng Hong Kong. Ganyan ang estilo ng pagsasalita sa harapan ng mga tao. Hanggang sa, yun nga, to make it short, sabi niya ganun sa akin, "Kaya mo na." Yun ang sinabi niya sa akin. Pero yung mga imposible talaga ay talagang impossible na talagang magko-concur sa iyo. Lalo na sa mga fear na ganyan, na alam mo naman yung iyong kakayanan. Di ba? Iyon yun. Nung ako'y naroroon, nagkita-kita kami at nalaman namin na ang dami na namin doon sa Hong Kong na taga-Tarlac. So, iisang lugar kami, siguro mga 20 kami. Biglang sabi nila, "Ano kaya? Tumulong tayo doon sa isang school sa atin." O siya, sige. Ganon. Pero paano tayo tutulong kung wala namang mamumuno sa atin? So in short, sabi nila, sa linggo lahat tayo ay magde-day off ha. Yun ang sabi sa amin. O sige, hindi ko na malayan. Pagdating namin doon, after ng aming mass, doon sa taas nga, kasi sa taas kami nagmamas doon sa Hong Kong. Bigla na lang nung nag-usap-usap kami, ako iniluklok bilang isang president. At syempre pagkatapos nun, magsasalita ka, nagulat ako, bakit ganun na lang? Bakit kaya ang galing kong magsalita sa harapan nila samantalang dati ay hindi ako magaling magsalita sa harapan ng tao. Kahit nga pagkikipagkwentuhan minsan nakatingin lang ako, oo, ganun lang ako. Pero talaga namang ang dati kong kinatatakutan ay tilang nawala lahat na parang bula. At talaga pong parang tinutulungan na kayo ni Apple Akay ng mga oras na yun. Sa tingin ko po, parang tinutupad niya na yung sinabi niya na tutulungan niya kayo, nagagawa siya ng paraan. Noong mga oras po ba na yun ay na-realize nyo na ito na yun, baka ito na yung sinasabi ni Apple Akay na tutulungan niya ako? Wala pa eh. Parang hindi pa sumagi sa isipan ko na iyon na nga yung pagtuturo niya sa akin. Talagang hindi pa nag-sink in sa aking isipan. Hanggang sa noong siguro mga ilang linggo lang na naging president nga ako ng aming samahan na iyon. At pumunta na naman si Apo Lakay. Sabi niya ganun sa akin, "Anak, umuwi ka na at kailangan ka ng iyong mga anak." Nagulat ako nung magmamano ako sa kanya. So, nung sinabi niya sa akin yun, parang bigla na lang na nag-usap din kami ng amo ko.
gusto ko na pong umuwi. Yun ang sabi ko sa kanya at yun nga, umuwi ako ng Pilipinas para lang maalagaan ko ang aking mga anak kasi siyempre mga kapatid ko lang po kasi ang nag-aalaga, Apo. At siyempre mga kapatid ko ay nagmamature na rin sila. Kailangan na rin nila ng sarili nilang buhay at kailangan na rin nilang maghanap buhay para sa sarili nila. Napaka-smooth nung kuwan, madam, nung nakita ko na ay narinig namin yung kwento mo magmula sa pagkakasabi ni Apo Lakay na magiging opisyalis ka. Parang unti-unti yung nakikita natin na transition kasi yun yung fair mo, yung matakot na magsalita sa harap ng tao pero hindi mo namamalayan, nagagawa mo na pala yung sinasabi ni Apo Lakay, unti-unti mong nako-conquer yung sinasabi mong fear. Kaya napakaganda po yung kwan natin na naipapakita dito na si Apo Lakay talaga kung magtuturo siya the way na hindi ka mahihirapan. Ano po, ma'am? Iyon nga po, Apo. Sa katunayan nga po, Apo, way back 1996, umuwi po ako. Then, siguro mga ilang araw, nagkaroon ng meeting sa aming distrito, sa Kamiling Tarlac. Sa pamumuno ng ating the late Monsignor De Vera, bigla na lang sinabihan niya ako kasi at that time, nag-abroad yata yung president ng distrito ng Kamiling. Ang sabi sa akin, "Oh, madam, ikaw na lang ang magiging presidente ng women's dito sa ating distrito." Nagulat ako. Noong dumating yung time na women's naman na magsasalita, ayun din, nakapagsalita rin ako ng tungkol doon. Siguro naging basis ko rin yung sitwasyon namin sa Hong Kong. Kaya nagawa ko rin yun, pero hindi ko pa rin talaga naisip yung pagtuturo sa akin, Apo. Iyon. Mula din po doon, syempre, yung sitwasyon ko, kaya nga po ako'y umuwi para sa mga anak ko. Diyos ko po, paano ko kaya bubuhayin ang mga anak ko? So, wala akong ginawa tuwing linggo, tuwing gabi, nagsasalbi ako, tuwing umaga. Talagang walang humpay yon, naglolomas ako. At that time, ang aking panganay na si Padre Marvin ay grade 3 pa lang siya noon, so mga 9 years old. At grade 1 naman si Grace, mga 7 years old siya noon. Hindi ko talaga matapos-tapos isipin kung paano ko sila pag-aaralin. Sabi ko, Ama, mapatapos ko lang po sila ng kolehiyo ay talagang napakalaking bagay po iyon. Siyempre bilang isang magulang, walang inisip kung hindi para sa kinabukasan ng mga anak. Naguguluhan po ako sa iyo, doktora. Kasi sabi mo mag-isa kang papalakihin yung mga anak mo. Single mom po ba kayo? Oo nga po, doktora, sa mga nakaraang kwento nyo po, parang wala kayong nababanggit na katuwang ninyo sa pagpapalaki ng mga anak nyo. Ay, oo nga po pala, no. Pasensya na po, parang eto po kasi ang katotohanan niyan. Yun nga po, mayroon akong 2 anak, kaya po ako'y nag-ibang bansa para sa kinabukasan nila. Pero nagulat na lang ako, isang panahon na pumunta si Apo Lakay doon, nagmano ako. Pagmano ko sa kanya, tinapik niya ako, sabi niya, "Oh, hayaan mo na yung asawa mo, alagaan mo na lang ang mga anak mo." Ganun po ang sinabi sa akin. So, nagulat po ako. Yun po yung inisip ko, bakit kaya? Pag-uwi ko na, yun nga po, habang ako ay mamamalengke sana para sa amin, ay bigla na lang ako ay napadaan sa yung tricycle na sinakyan ko, napadaan dun kung saan ako nag-aral ng high school. At sabi ko, may college dito. Ano kaya? Subukan kong mag-aral. Pero parang wala lang, pumunta ako, nagulat ako. Ang dean na doon ay ang aking advisor nung high school. Syempre, tayo ay gabay ni Apo Lakay, so kahit papaano, hindi naman natin pinabayan ang pag-aaral natin. So, kilala pa rin ako. Sabi nga, "O Nida, ano nangyari sa iyo? Ikaw ba'y nakapagtapos na? Babae ka." Sabi ganun sa akin. Di, nalungkot ako. Sabi ko, "Ma'am, yun nga po, nakalulungkot. May pamilya na po ako, pero hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral." Ay nako, hindi pwede, mag-aral ka. Yun ang sabi sa akin. Kaya lang may source charge. Sabi, "Ma'am, wala po akong pambayad ng source charge o tinatawag po nating penalty." "O sige, ako nang bahala sa iyo," sabi niya. "Basta mag-aral ka lang, mamayang gabi, pumasok ka na." Ayun, at that time din, inisip ko rin, ginagawa pa rin po ang simbahan namin. Kaya parang, alam niyo po yung
Siyempre naka-focus tayo kay Ama at yung kaligtasan natin at yun naman po yung sinasabi sa atin noon, maliligtas tayo sa ating paggawa. So sabi ko, paano kaya ito, Ama? Sabi ko, so yung kaunting naiuwi ko ay nag-alaga ako ng baboy kasama ko si Padre Alejandro. Oo, oo. So ayun po, nag-alaga kami at nagulat po ako. Tuwing kami ay magbebenta na, yun naman yung buhos. So, Padre, syempre malaki ang gagastusin. So, ibinibigay namin, nag-iiwan lang po kami ng pangpakain na naman sa anak ng mga susunod namin, mga inahin. Iyon po. Binibigay nyo lahat sa simbahan, ma'am, yung napagbintahan nyo? Opo, nag-iiwan lang po kami ng kaunti. Talagang, kasi yun din po yung ano ko na, paano kami makakatulong? Yun din yung purpose. So, talagang siya gumagawa ng paraan. Mayroon siyang mga instrument na ginagamit para po tayo makatulong. Yun nga po, at yun nga po yung routine ng aking buhay nung panahon na yon. Sa umaga pagising, ayun, nag-aalaga, naglilinis, nagpapakain, din magtatrabaho, sa gabi mag-aaral. Yun po apo ang aking sitwasyon nung panahon na iyon. Sa Opo. pagbibigay niyo po ng tulong sa simbahan ng mga oras na yun, hindi po ba kayo nakaramdam ng bigat? Siyempre po, yun lamang yung tanging pinagkukuhanan nyo ng pagkakakitaan, kumbaga. Hindi po ba kayo nakaramdam ng hirap sa pagsisilbi sa Diyos ng mga oras na yun? Alam nyo, sa totoo lang, talagang ito ay patunay na kahit na ibinibigay namin lahat, ang iniiwanan lang namin ay para sa pangkain ng susunod na alagaan namin, ay hindi namin namamalayan, parang napakagaan talaga. Na yung paghahanap buhay ko na kahit na walang seguridad na paghahanap buhay, ay parang nakokompleto yung pagkain namin, yung pangangailangan namin ng mga kapatid ko, ng mga anak ko, ng aming pamilya. Pero naibibigay namin talaga yon. So, sabi ko nga sa mga kapatid ko noon, alam niyo, ang pagsisilbi talaga ay hindi matatawaran. Tignan ninyo, kahit na binibigay natin lahat, pero bakit? Mayroon pa rin. Di po ba? So, iyon po ang sitwasyon po namin noon, panahon na yon. At that time din, dumating din yung mga panahon, di po ba, pagka ang mga simbahan natin ay nagkakaroon po ng anibersaryo, di po ba? Pinupuntahan natin, talagang sinasakripisyo rin namin, kahit na ganun kalayo, alam niyo po ba kung saan yung Balingkanaway? Paano? Oh, yun. Yun Sa po ang Tarlac yun po. po ang practice dati. Lahat ng anniversary ng Tarlac at saka iba't ibang mga lugar ng ating mga kongregasyon, pumupunta talaga sa Apolacay yan, hindi po mapalya. At talagang tayo rin ay kahit na wala tayong pera, basta may pamasahe, basta makarating tayo doon. So in short, nakarating ako doon at hindi pwedeng hindi ko kasama ang aking mga anak. Opo. At syempre, pagdating doon, magbe-bless ka sa kanya. So nakahirela kaming mag-iina rather. So nauna yung mga anak ko na nagmano. Then nung nagmano ako, sabi ko, Apo, iyon po yung aking mga anak. Ay, anak mo ba yung mga iyon? Agpade kantuha, kuna na kini Padre Marvin. Ilang taon si Apo Marvin nung sinabi niya yun, madam? Mga 9 to 10 po yata, Padre, nung panahon na yon. At talaga naman po ako, kinilabutan ako at that time, nung sinabi po niya yon. Pero, syempre, pagka ganong edad, parang wala lang din po. Diba, Kumbaga Padre? parang hindi pa talaga papasok sa isip niya na magkaroon ideya na magpapari siya, ganun po. Wala po talaga. At saka, Madam Doktora, bilang ina na nag-isang magpapalaki sa anak, nung sabihin ni Apolacay na magpapari yung anak mo, talagang nakakagaan siguro ng pakiramdam. Ano yung naramdaman mo doon, Doktora? Diyos ko Nung po, sinabi ni Padre. Apolacay yung future ng anak mo. Talagang, ano po ako noon, sabi ko, Diyos ko po, Ama, kung ito po ay para sa inyo talaga, ay talagang napakagaan ng pakiramdam. At parang, yung noon pa lang, ay parang ramdam mo na yung ibinibigay niya. Dahil sa yung pagkasabi lang niya na magpapare ay kakaiba po talaga. Ang pakiramdam bilang isang ina. Iba yung bumalandra sa akin at that time. Balik po Yun. tayo sa pag-aaral nyo, Doktora. Ano po? Mm-mm. Kamusta naman po yung naging journey nyo sa pag-aaral nyong muli? Ay, oo. Eto nga, 'di ba sabi ko nga nagtatrabaho ako pag-araw, Yes po. 'di ba? So, noon ay semestral break. So, meron tayong kapatirang krusado na nagtitinda ng mga
encyclopedia, yung mga ganun. Di ba ganun po ang uso pa noon? Wala pa kasing Oo. gadget noon. So, ayun. So, in short, nakarating kami ng Isabela hanggang Kalinga. Then, nung nandun kami sa Kalinga, nagkataon na kami umiikot doon, ay nandun din po pala si Apo Lakay. Then, siyempre, dumaan kami doon para tumulong sa paghahain sa kanya. At saka, siyempre, pagka ganun kasi, kahit saan naman tayo talaga, ay, siyempre, magkakapatid, di po ba? So, nung nakapaghain na kami, ang sabi nung isang naroon, na white lady po yata yon, sabi sa akin, pakitawagin na si Apo Lakay at na makakain na tayo. Kasi kagawian po natin nun talagang kailangan si Apo Lakay nandun kasi siya talagang nagbe-bless ng pagkain. Then nung tinawag namin, ayun, naglalakad kami palabas mula sa kwarto, bigla akong inakbayan at pinisil niya yung aking balikat. Hindi ko talaga makakalimutan itong right side. Talagang yung diin niya iba. O kumusta madam? Kinilabutan ako. Sabi ko, magiging madam ba talaga ako? Samantalang first year pa lang ako, or second year yata college ako noon. Di ba pagka ganun, ang daming mga hindrances, kung matatapos ka nga ba or hindi, lalo na sa situation ko, ako lang, pinaaral ko sarili ko, pinag-aaral ko ang anak ko, pinag-aaral ko rin ang kapatid kong bunso noon. Kaya sabi ko, naku po, paano kaya to? Pero talagang yung ano na, yung security parang tumatak na kaagad sa puso ko at saka sa buong katawan ko na dumaloy na sa aking dugo talaga. Kaya hindi ko talaga makakalimutan iyon. Noong mga oras na yun, Doktora, nasabi niyo po na nagulat kayo. Nasabi niyo po ba kay Apo Lakay dati na mag-aaral kayo muli or wala po kayong nabanggit sa kanya? Wala, hindi rin niya alam. Alam niya na galing akong Hong Kong, pero hindi rin niya alam na ako'y nag-aaral. Kasi noon ay ang hirap din pumunta ng San Fabian kasi di po ba sa hirap po ng buhay, Apo. So, wala, hindi niya alam. Pero talagang yun talaga kagulat-gulat. Bakit alam niya na madam ako, di po ba? Iyon. Talagang kahit ako po magugulat na alam ni Apo Lakay kahit hindi ko sinasabi sa kanya. Dahil sa mga kababalaghan na nalaman natin kay Apo Lakay noon, kung parang hindi na bago, dapat na malaman niya kung ano yung ginagawa natin sa buhay. Pero syempre, if I'm on your shoes during that time, talagang magugulat ako at di ko aasahan na malalaman ni Apo Lakay na nag-aaral pa ako. So dahil po ba doon naapektuhan ba yung pananampalataya nyo sa kanya? Kasi parang nagsisimula na siyang magparanas sa inyo ng mga kababalaghan. Kumbaga kayo na po mismo yung nagiging witness doon sa mga kapangyarihan niya. Abay, oo. Eto na nga yung katotohanan na parang isang panaginip pero eto na nga, 'di ba? Nangyayari sa panahong ito na ipagpatuloy ang aking pag-aaral at iyon nga naganap sa aking buhay at natapos ko ito. Ang pagtatapos ko ng kolehiyo ay natapos ko ito noong 2000. 'Di ba? Graduate ako noon, 2000 at tignan ninyo po, may process ang ginawa ni Apo Lakay talaga sa amin. Biro niyo po ay graduate ako ng college ng March 30. March 31, graduate din ng elementary si Padre. Oh, O, di po ba? Parang, double celebration. opo, talagang sabi ko ay grabe talaga yung ginawa niya. At graduate din ako ng doctorate ng 29. Graduate din si Grace ng college ng 30. Talaga So, pong magkasunod. tignan niyo po yung yung ginawa niyang proseso ng aking sitwasyon sa gabay niya sa akin ay talagang hindi matatawaran. At iyon nga, balikan po natin nung pagka-graduate ko, syempre sa hirap nga ng buhay, sabi ko nga po ay, di ba pag mag-exam ka, Padre, kayo, nag-exam po kayo, may entrance po, doon may babayaran tayo na registration fee. Syempre, sabi ko nga po sa inyo, at that time po kasi, ay nakonsagrahan na rin ang simbahan ng Bakabak. Di po ba, iyon po yung ginawa niyang instrument, yung mga baboy. So, nung last 4 piece ng baboy po namin, ay yun din naman po yung konsagrasyon. At ibinigay din po namin yun, yung kinatay. At nung kinatay po iyon, wala na rin kaming baboy. Wala na po talaga. Hanggang ngayon ay
wala nang laman ang kulungan namin doon. So in short, wala na rin akong pera. So kailangan ko magtrabaho na. Okay Kasi po. nakagraduate na rin ako. Sa gabay ni Ama, nakapagtrabaho po ako sa private. At nagtrabaho po muna ako, hindi muna ako nag-exam dahil nga po sa wala akong pambayad. Nakakayaman, pero yun po ang totoo. Ano po? So, nung nagtrabaho na po ako, then iyon, sa awa ng Diyos, nakapag-ipon. So, nagkapag-exam po ako ng board exam sa awa ng Diyos. Ano rin naman, nung nag-exam po ako ay talagang ibinigay ko sa kanya. Sabi ko, Ama, kung ito po ay para sa akin, ay para sa akin po ito makakapasa ako. Kung hindi naman ay ito po ay lugod ko pong tatanggapin. Yun ang sabi ko. Pero sa awa ng Diyos po talagang, nung panahon na yun, di po ba sa ano lang, sa newspaper, inilalabas, napakahirap talaga, nandun yung kaba, nandun yung ano, bigla na lang, nung tinignan ko sa newspaper, talaga hindi ko makita yung pangano ko, bumagsak po yata ako, Amos. Siyempre, yung aking apelyido ay medyo nasa bandang gitna. Napakahirap. Pero nakita ko, talaga namang labis-labis ang aking pasasalamat talaga kay Ama. At ipinagkaloob po niya ito para sa aking mga anak. Tunay ngang siya ay nagbibigay talaga ng gabay sa atin. Tama po yan, Madam Doktora. Kasi tayo mismo ay aaminin natin sa ating sarili, marami tayong pagkukulang. Ngunit sa oras na tayo ay nagdasal sa ating Ama, ang mga ito ay parang makakalimutan niya at tayo gagabayan niya sa mga bagay na oras na pangangailangan natin. At gaya rin po ng ako ay nag-take din ng aking board exam, kagaya mo, Madam, nakita ko yung nararamdaman ko yung pakiramdam na naramdaman mo. At sa pamamagitan po ng dasal kay Apo Lakay, na siya na ang bahala sa lahat, kung kagustuhan niya to ay mangyayari. Exactly, Apo. Talagang yung pakiramdam ng nag-e-exam ay nandoon yung kaba, makakapasa kaya ako or hindi, pero naroon pa rin yung Ama, alam ko kaya ko ito dahil sa inyo. Lalong-lalo na pag nandun na yung mahirap na parte ng exam, di po ba? Ama, bahala ka na. Ito ang aking sagot. Naway, ito yung tamang kasagutan. And to make it short, thank you po sa kanya talaga. At lumabas ang resulta. Yun, ang aking hinahangad na makapasa sa exam ay ibinigay niya sa akin. Talagang nakakakilabot at nakakamangha po itong mga nangyari sa inyo, Doktora. Dahil nga po sa kapangyarihan ni Apo Lakay na kahit na tayo mismo ay nagdududa sa ating mga sarili, siya mismo yung susuporta sa atin at kumbaga magpo-provide nung nararamdaman nating pagkukulang sa ating mga kalooban. At gayon na rin, wala siyang sawa na gumagabay sa atin kahit na sinusukuan natin yung sarili natin, nandyan pa din siya. At pinapanatili niya na meron tayong determination, kumbaga meron pa tayong konting ilaw na nakikita para maabot natin yung ating goal. So after po nung board exams nyo, Doktora, ano po yung mga bagay na sumunod ninyong ginawa or mga pangyayari sa buhay nyo? Yun na, sabi ko, salamat nakapasa na ako. Kasi si Padre ay malapit nang mag-college. Di ba yun ang aking hiniling sa kanya noon? So, at that time, nung nakapasa ako, sinubukan kong inayos ang aking papers para ma-submit doon sa public school. So, ayun, nung nakapag-submit ako doon, after how many weeks, may nagpadala sa aking ng isang papel na maliit kasi nga nung panahon na yun wala pa namang cellphone. So, nung ipinadala sa akin, sabi ko pupunta ako doon. So, nung pumunta ako doon sa public school para ako ay magpa-interview, ang nangyari pa, hindi ko alam kung ano yung kanilang dress code. So, parang alam mo yun, pagdating mo doon, sasabihan ka kaagad ng principal doon na, "Are you applying?" Talagang naninirik yung matahan eh. Sabi kong ganun, "Yes, ma'am." Na parang sabi ganun, "Are you applying? Then you're wearing slacks?" Talagang hindi ko maintindihan talagang aking pakiramdam. So, hindi ko alam kung naiihi ako or ano. Sabi kong ganun sa principal, "Ma'am, where is your restroom?" Doon. Sabing ganun sa akin. Pagdating ko doon,
Sabi ko gano'n, naihiba ako or hindi. Then, binuklat ko yung aking bag. Ang nakita ko yung picture ni Apo Lakay. So, hawak ko ang picture ni Apo Lakay. Doon ako nagdasal. Sabi ko, Ama, ito ay, alam ko kung ito ay para sa akin, ito ay bibigay mo. Kung hindi para sa akin, ay wala po akong magagawa. At kung ito ay para sa akin, syempre, bibigyan mo ako ng instrument para ito ay mapa sa akin. Then, paglabas ko, hindi ko namalayan. May biglang tumapik sa akin na teacher kasi syempre nawalan ako ng pag-asa eh. Sabi niya sa akin, Ma'am, nag-apply ka ba? Opo, ma'am, kaya lang naka-snacks po ako. Sabing ganun sa akin, sabing ganun sa akin. Sige, saglit lang, ma'am. Then after that, yun pala, malapit ang bahay. Nagpakuha siya ng mga palda. Then nakapagpakuha niya, tinawag niya ako doon sa classroom at yun nga, pinasot niya sa akin. Then may tumugma naman sa akin. So, ibig sabihin, doon pa lang, kinilabutan na ako. Sabi ko na, yes, answered prayer. So, yun. Then after that, yun na nga, nag-interview na ako, nag-undergo na ako ng process for interview. Hanggang sa, ayun na, nung na-interview ako, then pagkatapos na napakabilis nga, hindi ka ganung ibang tagal-tagal ng interview nila. Then after that, ang sumunod na process ay kami ay nag-demo na, syempre kasama sa teacher yon. Nung nag-demo ako, nasa motivation pa lang ako, pinakat na naman. 'Di ba? Parang talaga namang Diyos ko ang gabay ni Ama ay hindi niya ako pinabayaan. At ito pa ang nakakagulat. Nung lumabas ang result ng ranking, sa more than 100 kami na nag-apply. Imagine, rank 2 ako, Apo. Diyos ko po talagang, siguro kung kayong nasa kalagayan ko, parang gusto mo nang umupo or tumalon doon sa kinalalagyan mo, di po ba? At yun na nga, nung nakitang gano'n, na ako, sabi nila, ay, rank 2 ka pala. Tapos, pinag-uusapan na ako, sino bang backer niyan? Yun ang sabi sa akin. Tapos, lumapit sa akin, Ma'am, sino daw ba ang backer mo? Bakit ka daw nakapasok at nag-rank 2 ka pa daw? Syempre, ang sinabi ko lang ay, wala akong ibang backer kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Yan, Yun ma'am. po. Nakakatuwa na isipin na nakikita po natin sa ating lipunan ngayon, talagang kung wala kang koneksyon, ay hindi ka matatanggap sa pagiging teacher. So, ibig sabihin yan, sa lahat ng bagay, yung lalong-lalo na po yung ating pagdadasal, yan po ay napakaganda palang instrumento yan para sa atin na mga anak niya, na sa anumang oras ng pangangailangan, nakikita natin yung pagsubaybay at pag-agapay niya sa atin na mga anak niya. Kaya yan po ang ating napakahalaga na malaman na ang ating Ama kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Sobrang nadadala po talaga ako sa paglalathala ninyo ng mga nangyayari sa inyo, Doktora. Isipin po ninyo, dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng Diyos, inisip pa ng mga tao na meron po kayong backer para lang mag-rank to. Ayan po. So talagang kamangha-mangha yung kababalaghan at kapangyarihan na pinapamalas ni Apo Lakay sa atin. Matapos nyo pong, kumbaga matanggap doon sa paaralan na yon, ano po yung mga sumunod na kaganapan sa inyong buhay? Nagtuloy-tuloy po ba yung pagiging successful or meron pa din po kayong mga pagsubok na kinailangang pagdaanan? Masasabi ko po na tuloy-tuloy ang aking successful pero nandun pa rin yung ups and downs ng ating buhay, mga challenges na hinaharap. So yung hiniling ko sa kanya na mapag-aral kong ang mga anak ko, yun nga sabi ko, nung nain ako sa public, tamang-tama na magka-college naman si Father Marvin. So sabi ko, yes, talaga binigay sa akin. Then, nung third year college na siya, medyo siguro ay dumadating din sa kanya na yung sitwasyon niya na wala siyang nakalakihang ama. Wala siyang fatherly figure. At after ng ating kampural dito sa San Fabian, pag-uwi niya, sabing ganun sa akin, nagkataon naman na walang pasok noon, ang sabi sa akin, Ma, gusto ko magbakasyon sa Kalinga. So, syempre, iyan ay mga kapatiran natin at kagaya nga na nasabi ko kanina, nasabi niya sa akin, ay hindi niya alam kung anong gagawin niya kasi nga wala siyang fatherly figure. So, in short, pinayagan ko siya.
na magbakasyon doon. Isang tanong lang po, doktora, bago tayo mag-move on. Ano po, nakakasiguro po ba kayo na yun lang yung dahilan kung bakit siya nagbakasyon sa Kalinga? Base po kasi dun sa kwento niya sa amin nung nakaraan, nung naikwento niya kung paano siya nagpare, parang may tinatakas. Anyways po, si Padre na po ang bahalang sumagot niyan. Ano po? After po nun, ano pa po bang mga sumunod na nangyari sa inyong buhay? Alam niyo po ba, siguro dahil sa bilang ina, ay syempre wala kang iniisip kung hindi para sa kagaganda ng mga anak mo. So, syempre ang nakita ko kasi iyon, pero sabi mo nga nakakwentuhan mo siya, Opo. ano? So, siguro behind the scene, mayroon din akong hindi alam. Syempre, alam niyo naman ang mga anak ay mayroon din silang sariling buhay na hindi nila hindi nila sukat akalain na ganun ang pangyayari. So, ako nga sabi ko, laging ang kaagapay ko ay pagdadasal. So, at that time, nung nasa Kalinga siya, sabi nga, nag-message sa akin, sabing ganun sa akin, Ma, gusto kong magseminaryo. Gulat ako, umiyak ako. Kasi at that time, Apo, alam naman po natin na ang mga pare ay talaga namang pag sila ay pumasok dyan, may kaakibat na pananalapi. At Opo. noon po ay talagang pag pumasok ay meron po silang registration. Kung hindi po ako nagkakamali po ay 8,500. Plus, yung mga ano pa po nila, yung sutana, yung uniform nila. Kasi hindi pa po uso noon yung sponsor, di po ba, Apo? So, kailangan mong i-produce kung gusto mong magpare ang iyong kapamilya. So, talagang iniyakan ko talaga yon. Talagang ibinigay ko pa rin ang desisyon kay Ama tuwing nagdadasal ako. Sabi ko, Ama, kung ang aking anak ay para sa inyo, ay bibigyan niyo ako ng signal. At alam ko po, gagawa kayo ng paraan para mapunta siya doon sa larangang iyon. So at that time, biglang nagkaroon ng calamity at ibinalita ng radyo na magkakaroon po ng calamity law ng mga government workers. So sabi kong ganun, naku po, mayroon pwede ko ngang subukan ko ngang mag-loan. So in short, nagpasama ako sa kanya. Sabi ko, anak, sige, pumunta tayo sa Pag-ibig, subukan natin mag-loan. Pagpunta namin doon, binigyan ako ng form. Ma'am, o yan, papirmahin mo ang mga co-teachers mo as co-maker dito sa loan mo. Eh di, isa na namang challenges yun kasi walang pasok. So, paano ko mapapapirma ng aking mga kasamahang guro, di po ba? Sabi ko, Sir, paano ko po mapapapirmahan ito? Wala po kaming pasok. Sabi niya, Ma'am, ayan po o mga teachers. Galing po yun ng ibang division. Division po yun ng Antipolo kasi magkahiwalay na po ang Antipolo at saka Rizal ng division at that time. So, sinubukan ko. Nagulat ako, hindi nila ako kakilala, pero pumayag sila. Kasi, syempre, kung hindi ako makapagbayad, sila magbabayad no, di po ba? So, pumayag sila. Then, isa pang struggle na naman. Nung napapirma ko na sila, kailangan ding pirmahan ito ng HR ng aming division. Sabi ko, naku, nandun kaya sila, ay walang pasok ngayon. So, pumunta pa rin kami. Pagdating namin doon, tama-tama na naman ang HR head na pipirma doon. Paalis na naman siya. Sabi ko, Sir, pwede po bang magpapirma? Saglit lang po. Sabi kong ganun. Nagulat ako, walang sabi-sabi. Sige, akin na, pinirmahan ka agad. O di po ba? Talagang wala akong masabi talaga. Talagang kagustuhan niya ng aking anak ay mapasok sa seminaryo. Dahil yung amount na yun ay talagang napunta lang po talaga Apo sa kanya. Po, Yun. Madam Doktora, maalala ko kasi nung yung doon sa father figure, syempre lahat kami na mga anak, hinahanap namin ng father figure. Pero nung sinabi sa iyo ni Apo Lakay, way back sa Hong Kong noon na sabi niya, bayaan mo na yung asawa mo. So, ibig sabihin, nung sinabi niya sa iyo yon, ibig sabihin, yung pagiging ama, napakapalad kasi siya na mismo pala ang gumabay sa iyong mga anak. At nakita natin na hindi niya pinabayaan sa kabila ng mga hindrance sa inyong pamumuhay. Nandun pa rin kasi sinabi na ni Apo Lakay sa kanya na magpapari ka. Kaya doon, nakita natin na sa kabila ng kahirapan, mahirap magpari talaga po. Kasi mismo ako, yung nanay ko, anak, sabi niya, kung magpapari ka, kawawa ka kasi mabubuhay ka sa kaawa ng tao. Hindi mo mapapakon yung pamilya mo, sabi niya. Pero nakikita natin na si Apo Lakay, yung
propesiya niya sa isang tao, yung salita niya ay buhay na buhay. At din yun yung pinanghawakan mo, naging inspired ka para lalong maganap yung sinabi na Apolakay at napakaganda na natuloy yung kanyang pagpapari. At siya mismo, voluntarily, yun ang ginawa niya. So napakaganda po yung nakikita natin na paggabay ni Apolakay. Ayan. Kaya po, Padre, sa mga aspiring po nating kabataan na nais magpari, may nais po ba kayong sabihin sa kanila? Napakahalaga ang bokasyon na pagpapari. Nalaman natin na noon pa man, nung panahon ng ating Jesucristo, dahil 12 lang yung apostol niya, tapos nag-recruit sila ng recruit hanggang sa dumami. Dahil sinabi niya, ay ang daming aanihin, sabi niya, pero kakaunti lang ang mag-aani. So sa panahon natin ngayon, talagang napapanahon po. Kasi sa kabila po ng kahirapan ng pagpapari noon, wala na po tayong magiging rason ngayon dahil sa aming batch dati kami na yung nauna na sinabi na Apodmin na rice all you can. Wala nang problema yung pagpapari, pre-board and lodging pa yan. Yung voluntary at willing list mo lang na magpari, wala ka nang gagastusin pa. So napakahalaga yung profesyon na yan kasi sa atin ngayon, maniwala kayo sa hindi, nung kami, talagang lahat ng chapter, kaunti ang pari, kaya yung mga iba, double mass, triple mass. Pero hanggang sa ngayon, gusto ng ating mahal na administrador na tayong lahat, kaya binigyan niya tayo ng isang napakagandang programa. Yung tinatawag na, itong nakaraan lang, Apo Host, ano na yung programa niya? Bumuo po ng isang organization, si Apolito, which is yung Crusaders Youth Ministry. Yun yung napakahalaga sa kasi yun yung pangarap ng isang tao na bago siya papasok sa profesyon na yan, may training na siya. Kasi noon maraming nagbaback up, nandun na sila, mamaya, ay hindi pala ito para sa akin. Pero ngayon hindi na mangyayari yon kasi sa pagiging CYM natin, nandun na, tatahakin mo na yung pagiging buhay pari at nakakasiguro ako na ngayon hindi na si Apolakay pupunta sa panaginip mo, mananaginip, tinatawag ako ni Apolakay, hindi na yung calling. Pero ngayon, disidido ka na sa sarili mo mismo na iyon ang karapat-dapat na profesyon, lalong-lalo na ngayon na tayo na mga anak ni Apolakay ay unti-unti na pong nagiging global. Kaya napakaganda po na tayo, lalong-lalo na po sa ating mga magulang. Kasi gaya ni Madam Nida na naituro niya sa mga anak niya. Napakaganda po yung role natin ng mga magulang, yung kasama natin ang ating mga anak sa pagdadasal, lumas. Kasi yun po yung magiging daan para sila ay tutungo sa tuwid na ibinibigay sa atin ng ating Ama para ating magampanan ang ating tungkulin sa pananampalataya. Kaya po, tayo po lahat ng mga kasapi ng pananampalataya, tayo ay makiisa sa programa ng ating administrador. Suportahan natin ang anak, lalong-lalo na po yung mga anak natin na magpapari. Sa pagpasok po ni Padre Marvin sa loob po ng seminaryo, may mga nagbago po ba sa pamumuhay nyo? Mas gumaan po ba? Pero hindi ko po sinasabi na pasaway po si Padre Marvin sa inyong bahay. Ano po? Pero mas gumaan po ba yung pamumuhay dahil natupad yung parang isa sa mga kagustuhan ni Apolakay sa inyong pamilya? Masasabi ko po na 100%. Pwede pa nga sabihin 101% nga po eh. Talagang tunay nga po. Tama naman po yun. Sa tingin po natin, iyan po ay kasama sa ating buhay, yung mga challenges, mga pasaway na anak. Tama po yun. Pero masasabi kong talagang maganda po itong pagpapare po ni Padre kasi talagang tung titignan po natin mula sa dasal, mula sa pagtapik ni Apolakay sa akin, ay talagang hindi ko na isa-isahin muli ang mga ibinigay niya sa amin na kagaanan ng buhay. Mula nung pagpasok ko, sabi ko nga na okay na makapasok ako at mapag-graduate ko sila. Pero may bonus pa pala na hindi ko alam. Di po ba? Biro nyo, hindi ko sukat akalain, makapag-aral pa pala ako ng master's degree na medyo mature na akong pumasok. Imagine. Then, hindi lang po iyon. Ako ay nakapagtapos pa po ng doctorate, di po ba? So, ang ano pa po roon ay, di po dapat ay ladderized. Hindi. Kung hindi from teacher 1, teacher 3 po kaagad. O di po ba? Talagang sobra-sobra. Then, pagkatapos po noon, naging master teacher, hanggang sa
iyon na-promote as principal sa gabay ni Ama kasi ang pagiging principal ay napakahirap po talaga. Talagang, ano ba sabi nila? Sunog kilay. Kasi talagang ang babasahin mo ganyang kakapal para lang maipasa mo. At hindi lang basta-basta po iyon. Di po ba? Kasi talagang kami yung unang nag-exam na online at napakahirap yung pipikit ka lang mag-go off na yung apps. Kaya napakahirap. So, ang gawa ko talaga noon, di po ba tayo ay may kabal? Talagang iyon pinagpatungan ko ng aking laptop. Ang picture ni Apo Lakay, kaliwat kanan hanggang doon sa harapan. Pag kayong medyo nagkakaroon naman, pipikit yung mata ko. Syempre, imagine kung ilang oras ka mag-i-exam, alangan na hindi ka pipikit. Andun na naman, Ama, sana magbukas na ulit. Sana makita ako ng proctor ko. Iyon. Sa awa ng Diyos, salamat sa Diyos, nakapasa ako bilang isang principal sa Rizal as of now. So, yun talaga. At yung mga ganong sitwasyon, hindi rin po iyon. Dumating din po sa punto na si Padre nga ay nung siya po ay naging pare, blessing in disguise din, kasi biro nyo, dinala ka agad sa Tagalog region. Napakagandang ano pa po yun, pangitain, di po ba? So nag-start po siya sa Marilao. Yun pa nga, may kwento pa nga ito. Di ba panahon ito ni Apo Greg? Opo, no panahon na iyon. Biro nyo, iba yung sinakyan namin, iba yung sinakyan ni na Apo Greg. Nag-overheat yung sinakyan namin. So in short, nakisakay kami sa Kenya. Hindi niya din alam ni Apo Greg na anak ko si Padre. Sabing ganon. Sabi namin, ay Apo, consecration na ngayon ng Marilao. Sino po kaya ang pari doon? Dalawa ang dala ni Apo. Si Apo Salos, Apo Ordizo, saka si Padre. Biglang sabi niya, sabi ni Apo, yung ating naging ating naging Archbishop, si Apo Euro. Sabi niya, sabi ni Apo Euro, yun daw si Padre Mascareñas daw. Nagulat ako. At siya daw pala ang choice nila kasi yun daw yung kanilang evaluation din po rito. So, salamat kay Ama iyon yung station niya. Halos lahat na ng Tagalog region ay napuntahan niya. At ngayon, salamat kay Ama at talagang ginagabayan din siya, tayong lahat. Ngayon po ay siya na po yung assign sa ating Pasig chapter, isa sa chapter sa ating Archdiocese. Kahangahangang pagpapala, Madam Doktora. Bumalik po tayo sa yung education attainment. Talagang magmula yung sinabi ni Apo Lakay na Madam, sabi niya sa iyo, hindi lang basta Madam pala yung tatahakin mo, napunta ka pa sa pinakamataas na profesyon ng pagiging Madam, yung principal, which is doctorate pa. At higit sa lahat, yung hinahangaan po namin sa iyo na bilang dedikasyon mo sa pananampalataya, yung talagang gusto ring ma-achieve ng bawat krusado, yung tinatawag na RSM Life Achievement Award. So, kagaya po ninyo, talagang gusto ko rin po yun. Gusto rin namin lahat. Alam ko po na hindi lang ako nag-iisa na gaya nyo. Sana, alam ko rin na gagabayan tayong lahat ng Apo Lakay para magiging awardee tayo lahat. At higit sa lahat pa, yung sa spiritual naman, yung dedication nyo bilang PTEC President namin dito sa Tagalog Region. So nakikita po namin na talagang ang dami po naming natututunan, lalong-lalo na sa mga paggabay na Apo Lakay sa inyo nung nasa Hong Kong kayo hanggang ngayon sa mga kabataan. At gayon din po yung pagiging auditor ninyo. Talagang yung transparency sa pananampalataya ay na-o-observe dito po sa Tagalog Region. So yun po ang napakaganda na ambag ninyo sa mga kabataan at sa lahat po ng krusado. Sa mga oras po na ito, ating napakinggan ang isa na namang paglalathala ng mga kababalaghan at patunay sa kapangyarihan ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Dr. Anida, may mga nais pa po ba kayong sabihin sa ating mga manonood? Una sa lahat po, maraming salamat ako'y lubos na nagpapasalamat sa pag-imbita nyo sa akin dito sa ating CDCCPI podcast. Labis ko pong ikinatutuwa na naibahagi ang aking sariling karanasan mula sa kapangyarihan ng ating Ama. So, sa mga nanonood po, naway may napulot po kayong aral sa aking mga naging karanasan at naway sa pamamagitan ng patunay na ito
sa kapangyarihan ni Apo Lakay ay mas tumibay pa. Kasi nakita po natin yung series ng aking achievements, di po ba? Talagang parang ako ay talagang kanyang inisa-isa. Biro nyo ngayon kung kailang ako'y naging opisyalis, doon ko lang napagtanto nang mula sa panaginip ay talagang nagawa ko na isabuhay ko lahat. Kung kaya't maraming salamat sa inyong lahat, naway magsilbing gabay sa ating lahat. Ang pagdadasal ay yun ang number 1 na ating gabay, at hindi lang po yun yung tunay na pananampalataya ng walang pag-iimbot, at lalong-lalo na yung sana tayo ay gumawa nang wala tayong inaapakan or wala tayong nasasagasahan na kapwa natin. Tayo ay magdasal, tayo ay manampalataya kay Ama dahil tunay ngang siya ang Diyos na buhay sa ating lahat. Padre Marcia, any message or advices po para sa ating mga manonood? Muli, mga kapatiran, nasaksihan na naman po natin ang isang buhay na testimonya ng kapangyarihan at kababalaghan ng ating Panginoong Diyos Monsignor Dr. Ofelis Magliba. So, ibig sabihin po niyan, sa ating pamumuhay dito sa mundo, may kanya-kanya na tayong tatahakin na misyon sa buhay. At yung tanging way natin para matahak yan, yung pagdadasal at gabay ni Apo Lakay. Keep at constant na pakikipagkomunikasyon sa Kanya, at lahat ng mga hindrance na dadaanan natin, madadaanan man natin yon, pero malalagpasan natin at magkakaroon tayo ng aral sa buhay. At ito rin ang nagpapatunay sa sinabi ni Apo Lakay na kung susundin po natin ang kanyang mga utos, at walang sawa tayo sa pagdadasal sa kanya, dahil sinabi nga niya, agdibdibusyon kayo anak ko, kanayon, sabi niya. So napakahalaga na tayong lahat makalangit na pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, at hindi lamang yon, sabi niya, lahat ng mga susunod pang henerasyon, yung henerasyon natin, hindi lang tayo sa henerasyon na yon, yung susunod na henerasyon ay mabibiyayaan dahil sa atin. Kagaya ni Dr. Nida, hindi lang siyang nabibiyayaan, kundi yung mga anak niya, at nakikita natin susunod pang henerasyon. Maraming salamat po, Dr. Nida at Padre Marcia, sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon dito sa ating CDCC Podcast. Sa episode na ito ay ating natunghayan at napakinggan ang isang kamanghamanghang tanda ng kababalaghan at kapangyarihan ni Apo Lakay. Napakinggan din natin ang isang pagsisikap ng isang ina para lamang maitaguyod ang kanyang pamilya. Gaya ng naging paglalakbay ni Dr. Nida patungo kung nasaan siya ngayon, tayong lahat ay makakarating din sa ating mga pangarap. At ito'y sa pamamagitan ng taos-puso nating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos. Huwag tayong mag-aalinlangan sa paghingi ng tulong sa Kanya, at kaakibat nito ay huwag din natin kalilimutan na magpasalamat sa Kanya, dahil isa ito sa mga bagay na magpapasaya sa ating Panginoon. Sa pagtuklas nating mga krusado ng mga kwento ng kababalaghan at kapangyarihan ni Apo Lakay, ay huwag tayong mahihiya na ibahagi sa iba kung tayo man ay may sariling karanasan patungkol dito. Bagkus ay ipalaganap natin ito sa buong mundo, dahil tulad nga ng sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang magiging basihan natin upang tayo ay maniwala sa kababalaghan ng Diyos, walang iba kundi si Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Sa pagtatapos ng episode na ito, naway may natutunan tayong aral bukod sa pagkakatuklas ng isang panibagong paglalathala patungkol sa kapangyarihan ni Apo Lakay. Patuloy nating palakasin ang ating pananampalataya at tayo ay magkaisa para ating maipalaganap sa buong mundo ang katotohanan. Maraming salamat sa mga kapatid natin na nagtiyaga at patuloy na sumubaybay sa episode na ito. Muli, ako si Matthew Frederick Munda mula sa Archdiocese ng Tagalog Region. Hanggang sa muli, ito ang CDCC Podcast, Timog Ti Cruzado.